Nako! Iyan na. Problemado na po si Inday Sara. Dahil ang mga ari-arian niya ay pipres. Kukunin pansamantala ng kinaukulan. At siyempre, ito ay mas matindi pa. Magiging siyang isang terorista. At yung passport niya, mga kaibigan, ay kakansilin para hindi siya makatakas. Ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ho. Matindi ho itong ibabahagi ko po sa inyo. Latest update tungkol dito kay Inday Sara. Napakalaking problema ho ni Inday Sara. Problemado na, nataranta na, nagpanik na. Mga kaibigan, itong si Inday Sara, naku ho, mantakin nyo ho. Dito sa ibabahagi ko po sa inyo, ay kukunin ang ari-arian, i-freeze ang mga ari-arian kasama ang limpak-limpak na pera ng tambayan nitong si Inday Sara. At ito pa ang mas matindi. Ito pa ang mas malupit. Mga mahal kong taga-subaybay, itong si Inday Sara ay kinakaharap at haharapin na ito ay pwedeng ikansila ang pasaporte para hindi makatakas papuntang ibang bansa dahil may kinakaharap po siya na pwedeng maging isang terorista dito sa anti-terror law. Naku po, iyan na nga ba ang sinasabi ko? Katapusan mo na ito ng karer. BP Sara Duterte. Ay, hindi pala BP. Inday Sara. Alam niyo, napakadami na nagbibigay ng anumang public opinion. Nire-respeto ko po yan na kung pwede. Huwag tawagin itong BP Sara Duterte. Bagkos ay Saramao or Inday Sara. Inday Sara o Saramao. Nako, ito na. Dito ang napakalaking problema ni Sara Duterte. Huwag po kayong alis. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong update tungkol dito sa ating binigyan ng at bibigyan ng anumang komentaryo. Ibabahagi ko po sa inyo. Samahan niyo po ako na panoorin, pakinggan at nasa ganon lubos po nating maunawan. Ito na. Shout out po sa lahat. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Natatawa ako. Yun ang sabi ni Inday Sara. Sige, tumawa ka lang Inday Sara. Ang kasunod niya na iyak na sa kulungan. Maliwanag po, mga kaibigan nito, ang matutuklasan pa natin. Dito sa nakaraan conference niya, nagpa-press conference na naman itong si Inday Sara. At dito nga inilahad niya na kukunin ang kanyang lahat ng pera. At siya ay gagawing isang terorista. So ano ba yun? Ano ba gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-unlock anti-money laundering
violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Nako! Iyan na. Problemado na po si Inday Sara. Dahil ang mga ari-arian niya ay pipresh. Kukunin pansamantala ng kinaukulan. At siyempre, ito ay mas matindi pa. Magiging siyang isang terorista. At yung passport niya, mga kaibigan, ay kakansilin para hindi siya makatakas. Nako, ay saan ka naman magtatago, Inday Sara? Ito po pa mga kaibigan, mas matindi pa itong ating susunod na pakikinggan at panonorin. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, masok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong Malala na ho ito. Malala na ang tama mga kaibigan. Tingnan nyo, patindi ng patindi. Itong kanyang mga sinasabi na naganap po ito kahapon sa kanyang press conference. Ito pa. o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, gano'n. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya Ang laki ng problema ni Inday Sara. Nako, hindi ka makakatakas dahil kakansilin ang passport mo. Magiging isang terorista. At siyempre, ang iyong kayamanan na pera ng taong bayan ng iyong kinuha ay kukunin ng gobyerno. Yung ba ang gusto mong ipunto? Di ba? Inday Sara? pilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-uplock, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So, ibig sabihin, pabalik pa rin tayo doon. This is clearly oppression and harassment. For remarks that they pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Diyos may marimar. Sabi nga niya ay abogado daw siya. Alam niya ang illegal at hindi illegal. Ay abogadong pulpul ho ito eh. Kung alam mo ang legal at illegal, dapat hindi ganyan ang galawan mo. Inday Sara. Bilang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng Republika ng Pilipinas. Kahit hindi abogado, ay alam ang legal at illegal. Ngayon, abogado ka pa, punturingan, ba't ikaw pa lumalabag sa rule of law ng Republika ng Pilipinas? Yung mga pinagsasabi mo, Inday Sara, ang sabi nga ay ilusyonado. Mga kaibigan, para sa patas show, itong ating pagtatalakay, wala hong nilalabas ang ating gobyerno dito sa mga regarding dito po sa mga sinabi ni VP Sara Duterte. I'm sorry, Inday Sara. Nakakansilahin ang passport, kukunin ang kanyang mga ararian ipipress, at magsisilbi ng mga search warrant,
And one word, yung mga sinabi ho dito, ni Inday Sara, wala may isa ho na binanggit ang ating gobyerno. Wala ho, mga kaibigan, walang binanggit na gagawin yan kay Inday Sara. Ba't ang tandaan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, kung pasok man ho, o elemento, o batayan man ito, para gawin at kasuhan ito si Inday Sara para i-fresh at kunin ang kanyang mga ari-arian para i-declare siyang isang terorista para i-kansila ang kanyang passport. Kung pasok man ho yan, dito sa kanyang ika nga pa'y pinagagagawa, kung yan ang dahilan at pasok dito sa mga nabanggit niya na dapat ikaso sa kanya, ay deserve niya po, mga kaibigan. Deserve niya. Sabi nga, abogado siya eh. Alam niya eh. Ba't hindi mo alam ang tama? Napasok sa elemento na isang terorista ang iyong pinagsasabi. Napasok din para kansilahin ang iyong pasaporte. Napasok din na kunin pansamantala ang iyong mga ari-arian i-fresh. Hala, paano yan sa Radyo 30? Ikaw na ang may sabi. But anyway, hintayin po natin ang anumang aksyon. Hindi ko po pinapangunahan ang ating gobyerno. Mga kaibigan, kung ang mga nasabi man ni BP sa Radyo 30, ni Inday Sara pala, na mga yan, pagkansila ng passport, pag-freeze, pagkuha ng kanyang mga ari-arian, i-declare siya na isang terorista. Wala ho tayong magagawa kapag gumulong ang tunay na sinasaad na batas na yan ay isa sa mga batayan para makasuhan siya sa mga nabanggit ni sa Radyo 30. Alam niya na magsasan, alam niya na mangyayari, di ba? Nag-research po tayo, sinearch natin na kaunting padaan lang ho ng mga sinasabi niya doon sa mga pagbabanta kay dating sa ating kasalukuyang Presidente Marcos ay pasok sa elemento na sinasabi niya. Kaya pala ito, problemado na eh. Mga kaibigan, malaki ang problema. Nako, binabitin na naman tayo sa oras. Mga mahal kang taga-subaybay, reaksyon, diyan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Please support po aking second YouTube channel. Nandiyan po ang link sa comment section. I-click nyo lang po at siyempre, itong aking main YouTube channel, pakisupport din po. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Huwag kalimutan kapag nagustuhan nyo po. Bye-bye, palakpakan.